Okay. May buntag sa tanan. Hanggang ang tanan sa pag-open sa itong mga Bibles to Luke chapter 22 atong pagpadayon sa pagpamalandong sa Lucas 22. Atong pamalandongan versikulo 35 hangtod sa 38. Luke chapter 22 verse 35 to 38. I'll read the word of God. And he said to them, "When I sent you out without money, belt and bag and sandals, you did not lack anything, did you?" They said, "No, nothing." And he said to them, "But now whoever has a money belt is to take it along, likewise also a bag. And whoever has no sword is to sell his coat and buy one. For I tell you that this which is written must be fulfilled in me." And he was numbered with transgressors, for that which refers to me has its fulfillment. They said, "Lord, look, here are 2 swords." And he said to them, "It is enough." Before we continue, let us come to the Lord in prayer. Ask for His blessing and atong pagpasalamat usab kaniya. Let us pray. Our gracious Father in heaven, we come to you this morning thankful of your mercy and grace. May hunong pagpasalamat kanimo kay ikaw man ang Dios nga soberano, ang hari nga nag-rule over all sa tanan nimong mga binuhat, sa imong mga katawhan, sa imong iglesia. Kami nagpasalamat sa way hunong nimong pagkamatinud-anon, sa imong gugmang way paglubad, sa pagatiman sa among mga panginahanglan adlaw-adlaw. Salamat kaayo, Ginoong Dios, nga imo kaming gitigom nining adlaw. O ikaw ang pasidunggan, salamatan nga bisan pa man sa among mga kalisod karon nga gisinati sa imong iglesia, kami makapadayon og tigom pinaagi ning teknolohiya, kami makapadayon og simba dinha kanimo, kami makapadayon og benepisyo sa imong mga pulong pinaagi sa imong mga alagad, Lord. Lord, ang ampo pod may, o Diyos nga balaan, nga imo kaming grasyahan ining buntaga. Tayo mo kaming hinluan sa among mga kalapasan, pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo. Kami padayon makalapas sa imong mga kasuguan, matagadlaw. Kami nanginanglan sa kinluan sa dugo ni Kristo. Kumaro gyud na among ilauman, ang dugo ni Kristo giula aron sa paghinlo sa among mga kalapasan, nabuhat batok sa among amahan nga balaan. O salamat ayo sa grasya ni Ginoong Kristo nga kami makapadayon og duol din kanimo isa nining adlaw, O Lord. So Lord, nagampo pod mi nga imo kaming ubanan sa among panimbahon karon as you visit your people today all over the world to worship you in spirit and in truth. Pray for your special and holy presence to be with us, and that your Holy Spirit will not leave us to our own, and that, O Lord, your Holy Spirit will guide us, enable us, O Lord, to worship you according to your will, according to your revealed will, according to what you have taught us already, O Lord, through your word sa ang kapagsimba ng adlaw. We may truly worship in spirit and in truth, with delight in our hearts, O Lord, hoping in your word, Ginoong Diyos, giving glory to your name, honoring you and fearing you. Sa nagpray me, O Lord, patanang mga kapabag sa among kasing-kasing karong buntaga sa pagsimba kanimo. O nagampo pod may sa protection ikan sa among kaaway nga mo si Satanas, kalibutan with its temptations, and the remaining flesh still remains in us. O Lord, plead to be merciful and protect us, and give us the power to, O Lord, to truly set this day holy, and that our hearts and our minds, our eyes and ears will be truly, O Lord, fixed on Jesus Christ and His Word today. So Lord, andama kami, pinagi sa among pagpamalandong, sa among pamalandong karon sa Lucas 22, 35 hangtod 38. Natin mong pulong, dili
Masayang o Lord ang pagpugas nini ta mubungan ni pagkabalaan dugang sa imong mga katawhan kalig-on sa pagtuo kang Kristo ug pagkakaos matarong gahom sa pagbatok sa among mga kaaway. O Lord, ikaw ang among gilauman karon sa among kalampusan sa panimbahon. Ngampo pod me sa imong pulong nga maghatag po og paglaom pinagi sa mayong balita sa ebanghelyo sa kaluwasan ni Kristo ngadto sa wala pa maluwas. Labi na karong panahon na sa kalisod, labi na karon ng kalibutan gatubang og kamatayon, gatubang og sakit nga mao ang virus. Ginoong Dios, maluoy ka kanamo. Panalangini kami sa mga espirituhanong butang ining buntaga. Kini tanan mong gikumitar kanimo pinaagi lamang sa precious name ni Jesus Christ. Amen. Ang basahon usab nagi sa hubad sa Bisaya ang Lucas bantod sa 35. Unya siya miingon kanila sa pagsugo nako kaninyo kaniadto sa paglakaw nga walay dalang sudlanan sa salapi o bag-o o mga sandalyas. Nakulangan ba kamo ug bisan unsa? Sila miingon nga nag-ingon wala. Ug siya miingon kanila apan karon siya nga may sudlanan sa salapi padad-a siya niini og usab ug bag usab. Ug siya nga walay espada ipabaligya niya ang iyang biste ug magpalit siya og espada. Kay sultian ko kamo nga dinhi kanako kinahanglan matuman kining bahina sa kasulatan nga nag-ingon ug siya giisip nga kauban sa mga malapason. Kay ang nasulat may tungod kanako adunay katumanan. Ug sila miingon kanila ug sila miingon kaniya tan-awa Ginoo ani ay duha ka espada ug siya mitubag kanila igo na kana. So dinhi ato nakita si Ginoong Kristo kaybaw na daan ang iyang mga disipulo no ang mag-andam sila tungod hapit na ang panahon sa pag-antos o kung unang pag-antos, maunang pag-antos siya mismo si Ginoong Kristo ang ilang Dios manluluwas. Ug ato pong makita din no si Ginoong Kristo gisultian po niya iyang mga disipulo nga naay parte no naay parte sa bahin sa kasulatan nga dapat matuman no. Ato ni makita sa verse 37, for I tell you that this which is written must be fulfilled in me, and he was numbered with transgressors nga siya no according sa unsay gisulat na sa kasulatan nga si Ginoong Hesus mahimong maisip kauban sa mga malapason o kini mo ay sa mga rason nganong no si Ginoong Kristo niyan mo ni atong pamalandungan ning buntaga nga ang iyang giingon sa iyang mga disipulo nga matuman gyud kini ang gisulat sa kasulatan nga bahin niya nga siya maisip nga kauban sa mga malapason no. This is the reason why Jesus came no. He came to fulfill the scriptures which show that the Messiah had to suffer and die and rise from the dead. Munang gi-quote ni Jesus Christ there is of no kaniyang giingon he was numbered with transgressors in verse 37. Yun ang gi-quote sa Isaiah chapter 53 verse 12. Ug sa atong pagpamalandong niini kaniyang gibungat diri nga dapat matuman nung siya maisip at kauban sa mga malapason no. This will remind us that the main purpose of his death is to be a substitute for us, a sacrifice for us, to become sin for us. Sayod ta nga kita no nakalapas ta sa sugo sa Dios ng balaan ug ang iyang standard is perfection ug di gyud nato na matuman busa nang inanglan tag manluluwas to save us from the wrath to come tungod sa atong paglapas sa Dios
napungot ang Dios sa atong kalapason, wala na siya nalipay ana. Busa kung kita mo'y mubayad, no, kailangan kita mo'y patyon sa Ginoo aron makamit niya ang hustisya sa paglapas sa iyang balaod. Tungod kay siyang gugma og kaluoy, no, nagpadala siya maluluwas through his son Jesus Christ aron to be a substitute, huli para kanato para mubayad sa atong mga sala. Kaya ang bayad sa sala mo ang kamatayon. So his death, ngayang kamatayon may gitanaw sa amahan, no? Aron kita dili na kapungtan sa Dios, no? By his substitutionary work, we are reconciled to God, no? Sa ato nang makita sa 2 Corinthians 5:18 and the following verses. Gaingon, now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, namely that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliation. Verse 21, last verse in this chapter 5, 2 Corinthians, him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. So bulahan kayo ang naadya kang Ginoong Kristo, sumala sa atong nabasa, no? Kay gi-reconcile na ta sa kabalaan nga Dios, pinagi sa sakripisyo siyang anak, pinagi siyang kamatayon. O kinsa may dili ganahan nga ma-reconcile sa kabalaan ug matarong nga Dios nga hustisya. Murang pasalamaton gyud nato siya sa iyang trabaho sa cross. Romans 8:1, those who are in Christ are no longer condemned. Dili na hinukman sa bulahan jud kayo, no, ang naa na diya kang Kristo. Salamaton kita sa amahan na nagpadala og manluluwas nga mao si Ginoong si Kristo. Nagpasalamat pud ta kang Ginoong si Kristo nga, no, he came to fulfill the scriptures gyud. Wa gyud siya nagbalibad, wala gyud siya magreklamo, but he came to save his people and do his Father's will. And bisan pa man niya na, no, nga kita na basig uli na kang Ginoong si Kristo sa Dios Amahan, pinagi siyang anak si Ginoong si Kristo, no, kita gyapon nga igsoon padayon maka lapas gyapon, no, sa iyang balaod. O salamat gyud ta nga natay manluluwas, natay advocate, natay high priest, no, yun. Kaya kung kita matagak sa sala na tayo advocate, if we confess it to God, no, he is faithful to forgive. Matidundanon yun siya mo pasaylo. Ato na makita sa 1 John chapter 1 verse 9. Kaya dili pa man tahingpit na magpataliwala nato. So ato makita din, no, ang trabaho ni Kristo nga precious kayo sa atong sa iglesia, sa atong mga katawhan, o kung wala ni fulfill, no, that he will be numbered with transgressors, that he will be put to death, that he will be risen again. Wala kita, wala iglesia karon, wala ta magtigong karon, wala tay paglaom karon nga maabot ini kamatay nato. Usa, no, ning buntaga ato yung pasalamatan ang Dios ang Ginoong Kristo. Namatan nato Ginoong Kristo for his substitutionary work and his mediatorial work for his people. Unta, pinagi sa atong pamalandong nini nga unsa ka importante o precious ang trabaho ni Kristo sa atong kinabuhi, no, mas malig-on pa atong pag salig kaniya sa iyang trabaho. Kita na pasiguli ug mopasaylo gyud Ginoo sa atong mga kalapasan sa panakahugaw o hinaot sa atong pamalandong mas mo dako pa antong paghigugma, no, diya kang sa atong Dios na walay lain gibuhat kundi kaayuhan ra gyud nato. So hinaot sa atong pag atubang sa mga kalisod karon, no, natay paglaom kanunay o patakabalon sa mga itabo sa mga sunod semana, hinaot padayon nga ma-anchor atong paglaom diha sa
trabaho ni Kristo kita na pasiguli na sa Dios. Ang hinaot sa pinagi nining kamatuoran na trabaho niya sa atong kinabuhi, atong ma-share sa mga walay paglaom karon nga nangahadlok tungod sa virus, nangahadlok sa kamatayon nga gidala sa virus. Usa, no? Let us share the gospel boldly and reach out to the lost with all our heart, loving them by bringing the good news to them. Na ipaglaom aliwala aning krisis nga atong giatubang karong panahon. So, let us close in prayer. Father in heaven, we thank you for this truth that we have received this morning from your word, that indeed Christ fulfilled his promises, fulfilled what was written in the scriptures, to be numbered among the transgressors. Kay kami lamang o Diyos, silutanan gayod, ug nanginanglan o manuluwas, diya lamang kang Hesus Kristo makamta namo ang kaluwasan. Lord, ampo mi nga lingguna ang among pagtuo, kalahot time sa pag-alaga din na kanimo, kami libre na sa ulipon sa sala, og libre na sa pagbuhat sa imong pagbubuton, and that we may have joy and peace and zeal and love in serving you. Magtabangi pod mi may kadasig sa pag share sa gospel sa mga wala pa diha kang Kristo, walay labi na atong walay paglaom. Ginoong Diyos, sa Lord, ligo na kami sa inyong panahon sa kalisod. Salamat kayo sa mga kamatuoran. Murag mong paglaom nga kami makalahot tayo. Sa kinitanan ng gipangayo, gipasalamatan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen.